Paano mo ilalaban ang damdaming alam mong wala ka namang karapatang maramdaman? Yung bawat sulyap, may kaba. Bawat ngiti, may tanong. At bawat sandali inyong magkasama, tinatago mong sana siya rin. Pero ang totoo, sa lahat ng gusto mong sabihin, pananahimik lang ang laging nauuna. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Ngayon, isang sulat ang babasahin natin. Kwento ni Josh, isang simpleng estudyante na tahimik lang magmahal, pero malalim kong magmahal. Pero bago natin simulan, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-share ito sa mga tropa mong minsan na ring naging tahimik na umiibig. At syempre, isang mainit na shoutout kay Ponciano Yakat. Salamat sa walang sawang pagsuporta at pakikinig sa mga kwentong sumasalamin, sa damdamin nating hindi laging nasasambit. Handa ka na ba? Tara, sabay nating damhin ang kwento ni Josh sa Masarap ang Ice Cream ni Ian. Kuya Will, tawagin mo na lang akong Josh. At ang sulat na ito ay isang lihim na matagal ko nang kinimkim. Matagal ko na rin itong gustong ikwento, pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Ito ang kwento ko, isang katahimikan na may dalang pag-ibig. Isang damdaming pilit kong itinago sa loob ng maraming taon, para sa isang lalaking hindi kailanman naging akin. College ako noon. Tahimik lang ako. Hindi pala kwento. Karaniwan kong kasama ay mga kaklase kong babae. Yung mga kasabayan ko ring masipag mag-aral. Hindi dahil suplado ako, Kuya Will, kundi dahil natatakot akong mabunyag kung sino talaga ako. Lalo na't 70% ng section namin ay puro lalaki. Solid kami bilang klase. Masaya, kulitan. Pero kahit ganoon, ramdam kong distansya pa rin. Iba ang tingin nila. At ako rin, hindi ko maitanggi. May takot ako sa pagiging iba. Second year college, enrollment period. Kasama ko sina Ana at Ian. Sabi ni Ana, cute daw si Ian. Pero ako, wala akong napansin noon. Mukha siyang puyat. Medyo gusgusin. Pero doon nagsimula ang kwento namin. Si Ian, yung tipong palatawa, palabiro. Si Malik ang kapartner niya lagi sa pang-aasar. Madalas silang mang-asar ng mga tahimik tulad ko. Pero hindi ko alam kung bakit naging close kami. Simpleng text lang ang simula. Par, musta? O kaya, papasok ka ba bukas? Pero doon ko unang naramdaman ang kilig. Kilig na hindi ko maipaliwanag. O siguro, ayokong aminin. Habang lumalalim ang samahan namin, nagsimula siyang magkwento ng mga babae sa buhay niya. Mga niligawan, mga naging girlfriend, at minsan pa nga, mga one-night stand. Masakit, Kuya Will. Pero tiniis ko. Basta nandyan siya, sapat na. Kahit iba ang pinipili ng puso niya, mas pinili kong masaktan kaysa mawala siya. May mga araw na hindi niya sinasabi ang buong kwento. Malalaman ko na lang mula sa iba na may bago na naman siyang nililigawan. Oo, nagtampo ako, pero ngumiti pa rin ako. Pinilit kong maging masaya, kahit masakit. Hanggang sa isang araw, napansin ko na lang, ang gwapo pala niya. Hindi ko lang siguro nakita agad dahil hindi siya ang tipo ko noon. Pero habang tumatagal, iba ang dating niya sa akin. Siguro, nagsimulang magbago ang tingin ko nang manalo siya sa male pageant sa school. Doon ko siya unang nakita bilang si Ian na gusto ko. Hindi na lang siya yung palabiro. Sa paningin ko, siya na ang lalaking unti-unting sinakop ang puso ko. Minsan, niyakap niya ako bago magklase. Bumulong siya. Sana babae ka na lang. Hindi ko alam ang isasagot. Nagbiro na lang ako. Uy, alis ka dyan. Ang init-init kaya. Tawa siya. Ayaw mo ba? May mga birong may halong lambing. May mga hawak sa dibdib sa tiyan na kahit unay pinipigilan ko. Sa huli, hinayaan ko rin.
Hindi dahil wala akong pakialam, kundi dahil sa bawat haplos niya, pakiramdam ko, tinatanggap ako. Isang gabi, lasing siya. Nag-text, "Par, trip mo ba ako?" Hindi ko alam kung seryoso siya o lasing lang talaga. Sagot ko, "Sira ka. Lasing ka na." Pero sa puso ko, oo, Ian. Matagal na. Hindi ko rin makakalimutan ang araw na nagkita kami sa mall. Nandun siya, kasama ang isa naming kaibigang babae. Napaaga ako ng dating, kaya nakita ko kung paanong tinukso siya nito. "Ian, pa-ice cream ka naman." At binilhan niya. Dapat parang wala lang. Pero sa puso ko, para akong tinusok. Bakit siya meron? Ako wala. Gusto ko nang umuwi. Gusto kong magtago. Pero napansin yun ni Ian. "Bakit wala ka sa mood, par?" Hindi ako sumagot. Pero alam kong alam niya. At sa sunod naming lakad, may dala siyang ice cream. Tahimik niyang iniabot. "Oh, wag ka na magtampo. Kainin mo na itong ice cream ko, masarap yan bago pa nila makita." At doon, Kuya Will, doon ako tuluyang nahulog. Graduation. Isang gabi ng inuman sa bahay nila. Doon na rin ako natulog. Habang lahat ay lasing at himbing, sa kalagitnaan ng gabi, siya ang tumabi sa akin. Tahimik ang paligid at sa katahimikang iyon, marahan niyang hinawakan ang kamay ko. Dahan-dahan, dinala niya iyon sa parte ng katawan niyang matagal ko nang pinangarap. Isang bagay na sa matagal na panahon, sa imahinasyon ko lang nararanasan. Walang salita, walang paliwanag. Pero sa dilim ng gabing yon, ramdam ko ang init ng balat niya, ang lambing ng bawat kilos, at ang damdaming matagal ko nang kinikimkim. Sana hindi na natapos ang gabing yon. Pero kinabukasan, tahimik siya. Hindi makatingin, umiwas, ilang. Sinubukan kong i-comfort siya kahit ako rin ay litong-lito sa nararamdaman ko. Nag-text ako, "Huwag kang mag-alala, walang makakaalam. Bumalik ang closeness namin. Naging normal ulit ang lahat sa paningin ng iba. Pero alam kong sa pagitan naming dalawa, may nagbago na." May mga gabing yayakapin niya ako habang natutulog kami sa dorm. Hindi ko na tinatanong kung sadya. Pinili ko na lang damhin ang bawat segundo. Kahit walang label, kahit walang kasiguraduhan. Binigyan ko siya ng keychain mula sa paborito naming anime. Binigyan naman niya ako ng singsing. "Mahalaga yan sa akin. Sa'yo ko na ibibigay," sabi niya. Hawak ko pa rin ang singsing na yon, Kuya Will, hanggang ngayon. Dumaan ang mga buwan. Abala kami sa thesis, sa review, sa pag-asang makapasa sa board exam. Pero kahit gaano ka-stressful ang mga araw, nanatili kaming malapit, tahimik pero totoo. May mga titig, ngiti at biro na sa akin lang niya ginagawa. Hanggang sa dumating ang araw na hinihintay namin, lumabas ang resulta. Nakapasa kami. Sabay kaming umiyak sa tuwa. May oath-taking sana. Pero hindi na kami sumipot. Ang totoo, mas pinili naming magkasama na lang kahit sa simpleng paraan. Walang seremonya, walang maraming tao, basta kaming dalawa. At sa isa pang gabi ng inuman, kami na lang natira, tahimik, magkatabi. "Mauna ka na sa kwarto, par. Matulog ka na. Antok ka na eh," sabi niya. At doon, kaming dalawa lang. Yumakap ako, gising pala siya. Hindi siya nagsalita, pero marahan niya akong inilapit sa kanya. Wala siyang sinabi, pero ramdam ko ang sinasabi ng katawan niya. Ginawa ko. Tinikman ko ang ice cream na matagal ko nang pinapangarap. Ang kay Ian. Walang tunog, walang tanong, tahimik, madilim. Pero sa gabing yon, hindi na siya yung Ian na pabiro. Sa bawat haplos, ramdam ko ang lambing. Hindi na ito basta init, may kasamang damdamin.
O baka ako lang ang naglagay ng kahulugan? Baka ako lang talaga ang umasa? Pagkalipas ng ilang buwan, nagkatrabaho na ako sa Maynila. Sa simula nag-uusap pa rin kami. Kulitan, tawanan, parang walang nagbago. Pero dumating ang araw na narinig kong may girlfriend na siya. Ilang taon lang ang lumipas at kasal na siya ngayon. May anak na rin sila. Masaya na siya. At ako ang nanatiling lihim. Tahimik lang. Hindi ko alam kung naging mahalaga ba ako sa kanya. O baka isa lang ako sa koleksyon niya ng mga tropa with benefits. Pero umaasa pa rin ako na kahit paano, naging espesyal din ako. Kahit hindi nga lang kasing espesyal ng naramdaman ko para sa kanya. Ngayon, tuwing nagkikita kami, parang walang nangyari. Kulitan pa rin. Tropang-tropa kung umasta. Pero sa puso ko, bit-bit ko pa rin ang damdamin. Kuya Will, hanggang na ngayon, hindi ko pa rin alam kung ito ba'y kwento ng pag-ibig o kwento ng isang taong ginamit ang katahimikan para magmahal ng palihim. Ako si Josh, at kahit hindi niya ako pinili, minahal ko siya. May mga pag-ibig na kahit saglit lang, buong buhay mong dadalhin. Hindi dahil may pangakong binitawan kundi dahil sa katahimikan, may damdaming umusbong at nanatiling totoo kahit hindi kailanman pinangalanan. Si Josh, tahimik lang sa klase, pero malakas magmahal sa puso. Siya yung klase ng taong hindi kailanman umasa na mamahalin pabalik, pero piniling manatili dahil sa kanya, sapat na ang mga simpleng sulyap, ang ilang yakap, at ang isang gabing hindi malilimutan. Hindi natin masisisi ang pusong umibig kahit alam nitong hindi ito ang pipiliin. At minsan, ang pinakamatatapang ay yung mga taong kayang ngumiti habang bitbit ang pusong hindi kailanman na ibalik sa kanila. Ito ang mga kwentong bihirang marinig pero kailangang mapakinggan. Kwento ng pag-ibig na tahimik, damdaming walang label, at alaala ng isang ice cream na matagal nang natunaw pero mananatiling matamis sa alaala. Kaya kung may dala ka ring kwento ng pag-ibig, pananabik, o sakit na pilit mong tinahimik, huwag kang matakot ibahagi. Dahil dito sa M2M Desires, binibigyang boses natin ang mga damdaming matagal nang nanahimik. Huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa mga tropang marunong ding magmahal ng palihim, at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang kwentong totoo, masakit, masaya, at minsan, sapat na kahit hindi tinadhana. Ako si Kuya Will, at ito ang M2M Desires, kung saan ang mga lihim ay may boses. Hanggang sa susunod na kwento.